Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan, mga kapatid. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man panig ng mundo kayo nandoon. Sa episode na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa mga trending na issue na bumabalot dyan sa kingdom na itinayo ni Kibuloy. Alam nyo kasi maraming nag-aabang dito sa paksang ito and marami ang gustong malaman kung ano ba talaga ang tinutukoy ni Kibuloy na Angel of Death. Bakit tila binabalot ito ng isang misteryo that even the Philippine National Police is very serious in finding out what this notion Angel of Death means? Alam nyo ba na ang salitang Angel of Death ay bahagi ng doktrina ng KOJC? Yes, ang Angel of Death ay part po yan ng kanilang religious belief. Dito sa isang magazine na pinamagatang The Guide, ito po ang opisyal na magazine ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. At yan, pinapakita dyan, ganito daw ang itsura ng Angel of Death ayon sa kanila, yung anghel na may dalang karit. So, ang sabi dito sa article, Angel of Death, in the Old Testament, we will find that it was the angel of the Lord, the death angel that went over the Egyptians and caused them to suffer and die in great numbers. The death angel, when David committed sin by numbering Israel to go to war, came to Israelites and killed 70,000 of them. In time of Isaiah and Hezekiah, when the Assyrian army was on the verge of attacking and overcoming Jerusalem, the angel of the Lord came and killed 185,000 Assyrians in one night by a plague, a pestilence. So ayan may itinuturo si Kibuloy na Angel of Death daw. And during the time of the pandemic, alam nyo ba na ayon kay Kibuloy, ito daw Angel of Death ay dumating sa mundo in the form of COVID-19 or coronavirus. Ang sabi dito, kung itutuloy ninyo yung pagbabasa sa kanyang magazine, this is now the time for us to repent and go back to God because we don't know when the angel of death would visit us in the form of COVID-19. We don't know the day, we don't know the hour. It might come to you unexpectedly and you don't know what will happen after that. So sa madaling salita, itong angel of death ay naging bahagi ng kanilang paniniwala at di umano ay ginagamit daw ni Kibuloy na panakot sa kanyang mga members. Ano katunayan na itong Angel of Death ang ginagamit ni Kibuloy na pananakot daw sa kanyang mga members? Eto, pakinggan ninyo itong video na to, mga kababayan. Natatakot kang lumabas, sabi mo, at ikuwento ang iyong kwento. Bakit ka natakot? Natatakot ako, ma'am, simula nung lumabas kami dahil puno ng bully yung ginagawa sa amin ng mga ibang worker. Palagi kaming sinasabihan na hahabulin kami ng Angel of Death. Sino naman yung Angel of Death na yun? Hindi ko po masabi kung sino po yun, ma'am, kasi nung taong 2018, may mga kasama akong dating full-time worker na ganito rin yung kaso nila, lumabas din sila at meron din silang against sa loob ng kingdom. May 3 akong kasamahan na namatay. Lahat binaril sa ulo. Oh my God. 3 po yun sila. Ang makagamit sa inyo, ang anak lang. Walay lain, walay kabubuto niya. Ikaw, panik, may number 1 niya. Pag gilapas ni mo, imong gilapastangan ang balaod. At yun kang ulay ko kaluoy, pinagi sa 2 o 3 ka saksi. Nabingwit na satanas doon. Gapakita sila sa inyo sa internet, malipayon sila, no? Ganong gapakita pa man sila diyan, malipayon sila. Kay dili sila malipayon. Kato sila, gukuro na ko to. Abinlag, tapos sa ila. Pabayaron ko sila tanan. Kay naiutang sila sa ministry nako, naiutang sila sa kingdom. Mubayad to sila, madali, madugay. It will take 5 years, it will take 10 years. It does not matter. Basta nakatutok sa ilang angel of death. When the opportunity presents itself, patay sila. Kila nakapastoral lang naigo nga tapad sa kuwa. Kaya pa ninyo. Di man niya ko mapasakitan, membro-membro lang.
Pagka nakig-contact kag lalaki diha, nakig-sex ka na sa iya. Ihatag mo na yung kaugalingon sa iya. Pag sa internet, I love you ka na, ihatag mo na yung kaugalingon sa iya. Dato ko, nagsali ko sa imo, ihatag na akong gugman ako sa imo, gitraidor ko nimo. Driver, gitraidor ko nimo. Kung sa'yo akong buhaton. Dato ko, para mabawi akong dungo kung sa'yo akong buhaton. Ikaw ug ang driver, patyon ta ka. Siguraduhin na ako, mamatay mo doon. Dito pa ako makabawi sa akong dungo. Mabitaw ang Muslim, doon ay honor killing. Dili na mo katalikod ang ministry. Hindi mo mga matay. Pero yung pagtuo, pwede mo matalikod. Ginana kay gusto niya matalikod. Sulod daw mo NPA, be. Isang kadre ka lang, sulod ka NPA. Pagka naka-lecture na kang kapila sa ilaha, di ka nakagawas. Pag di gawas ka, bukulong ka, patyon ka. Sulod mong mafia, sulod mong gobyerno sa Amerika. Pag gipasulod ka diya sa ilang CIA, gipasulod ka sa ilang FBI, gipasulod ka sa ilang NSA, nakabalo na ka sa ubang mga confidential niya. Tapos kalit-kalit mo talikod ka, di ka kukuron. Inani ang commitment na ako sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y pwede mo traidor sa inyo. Pag nag-traidor mo, na'y magukod sa inyo. Patay jud mo dito. Kapahamakan ang inyong giyantuan. I-implement ko natin na. Anong hunahunaan ninyo na ba? Pakalaluman ninyo ang pangunahunaan ninyo sa ministry na ako. May pamilya mo. Ikaw pa ni, may inahan ka din, may isuon ka. Katong isuon ni mo. Pati lang imo isuon sa gawas. Kung doon natanan, wala ibili na na. Inanakalalo ang commitment na ito, Dre. Kung nag-communicate mong lalaki, pagkatapos mag-report mo sa kuwa, Dre. Sampang niya mo sa akong balay, ang gusto na ako, Dre, may yung tumanon. Dili mo pwedeng mutuman, Dre, sa gusto ninyo, nga dili na ako gusto. Kapuyon, kumagyod ang animal, anak po sa tanas, Dre, ba? May ibog ko ng mga muros, ng mga Muslim. Na yung mga babae sila magpa-prostitute sa ilang mga warriors. Kaya para mawala ang stress. Hinan na ako ang iyong weakness sa lalaki. Ilabay ninyo na kaya di na nakabubutol sa mahan. Kaya di mo na mong pastoran para sa anak lang mo. So ayan maliwanag na yung angel of death ang ginagamit niyang pananakot or panakot sa kanyang mga members. At alam nyo ba, hindi lang mga members niya pala ang tinatakot niya ng angel of death. Pati yung mga hindi niya members na kumakalaban o bumabatiko sa kanya. Pag kinalaban mo si Kibuloy, yari ka din daw dun sa kanyang angel of death. Ito pakinggan ninyo. At gusto ni Satanas na ang boses ko ay hindi na marinig ng mga tao sa buong sanlibutan. Anong sinabi niya sa akin? Anak, I'll give you the power of the air. Anak, ikaw na lang mananatiling nagsasalita sa kahanginan. Tapos haharangin mo yon, bibisitahin ka ng anghel, sasabihin sa iyo, tingnan ko nga ang ugat sa liig mo, bakit ang laki na niyan? Pag pinlipit niya ang liig mo o ang ugat ng liig mo mamayang gabi, bukas ganito ka na hindi ka na makapagsalita. May pinahayag sa akin, sinabi ko na sa inyo, isang taong napakataas ng posisyon dito sa ating bansa. Hindi ko sinabing pinakamataas. Isang napakataas na posisyon. Namatay because of heart attack. Judgment ba yun o hindi? Ewan ko, pinahayag. Sino siya? Ako mismo hindi ko kilala, hindi pinakita ang mukha. Sinabi lang sa akin sa kapayagan. Kailan niyo makikilala? Pag namatay na. Woo! Kaya, dahan-dahan kayo sa paglilingkod na ito na hindi ninyo lubusang kilala. Nakita nyo? Alam nyo mga kababayan, nung napanood ko tong video na to, ito tong kakaplay lang natin na video. Maliwanag na sa akin ngayon na si Kibuloy hindi talaga siya anak ng Diyos. Siya po ay anak ng dyablo. Alam nyo kung bakit? Ano sabi dyan? Ulitin natin yung video at
Pakinggan ninyong mabuti mga kababayan. At yung mga nanonood sa akin na KOJC members, alam ko may mga nanonood sa akin taga KOJC eh. Pakinggan ninyong mabuti ito at dito nagpapatunay ito na si Kibuloy ay hindi son of God. Siya po ay son of the devil. Ito, mamaya papaliwanag ko. Pakinggan ninyo ulit ha. At gusto ni Satanas na ang boses ko ay hindi na marinig ng mga tao sa buong sanlibutan. Anong sinabi niya sa akin? Anak, I'll give you the power of the air. Anak, ikaw na lang mananatiling nagsasalita sa kahanginan. Anak, I'll give you the power of the air. Anak, ikaw na lang mananatiling nagsasalita sa kahanginan. Anak, I'll give you the power of the air. Anak, ikaw na lang mananatiling nagsasalita sa kahanginan. Anak, I'll give you the power of the air. Anak, ikaw na lang mananatiling nagsasalita sa kahanginan. Tapos haharangin mo yon, bibisitahin ka ng anghel. Narinig nyo? Ang sabi daw sa kanya nung ama, meron daw siyang kausap na ama, yung tatay niya. Ang sabi sa kanya nung tatay niya, anak, I will give you the power of the air. Anak, ikaw na lang ang mananatiling nagsasalita sa kahanginan. Tapos ano sagot ng mga members? Amen. Nag-amen sila. Alam nyo, kinilabutan ako. Kasi, bakit kayo nag-aamen? Alam nyo ba kung anong ibig sabihin ng power of the air? Yung power of the air ay merong prinsipe. At ang tawag dun sa prinsipe na may hawak ng power of the air ay Prince of the Power of the Air. Ngayon, kung titingnan ninyo sa Biblia, sino ba tong Prince of the Power of the Air? Ang sabi po dito ni Apostol Pablo sa Efeso 2:1, at patungkol sa inyo, kayo ay dating mga patay na sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Sa mga ito, dati kayong namuhay ayon sa takbuhin ng sanglibutang ito, ayon sa pinuno ng kapamahalaan ng hangin, ang espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Englishin natin yan mga kapatid. Ephesians 2:1, and you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins, wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. So ayan meron tinutukoy dyan, Prince of the Power of the Air. And sino daw itong Prince of the Power of the Air? Siya daw yung espiritu na gumagawa sa mga anak ng pagsuway o dun sa mga disobedient. Sino yun? Yun si Satanas, mga kapatid. Yung espiritu na gumagawa sa mga anak ng pagsuway, yun ang dyablo. Ang sabi ni Kibuloy, kinausap daw siya ng tatay niya. At ang sabi, ibibigay daw sa kanya ang power of the air. O, sino ngayon yung tatay niya? Di yung Prince of the Power of the Air. Diba? Kaya nga nung nag-aminan yung mga members niya, talagang kinilabutan ako eh. Kasi nag-aamin kayo sa bagay na hindi ninyo naiintindihan. Amin lang kayo ng amin. Hindi nyo ba alam na yung tinutukoy na Prince of the Power of the Air, na may kakayahang magbigay ng power of the air sa sino mang gusto niya, yun ang diablo, si Satanas yun. So, sino ngayon yung tatay ni Kibuloy na nagbigay sa kanya ng power of the air? Di yung prince, diba? Yung Prince of the Power of the Air. O, siya may sabi niya na, hindi ko imbento yan. Napansin ko na lang nung pinakinggan ko tong video na to. Kaya alam nyo, hindi ako naniniwala si Kibuloy anak ng Diyos eh. Dito pa lang huling-huli na siya. Ano katunayan na hindi nga siya anak ng Diyos? Kasi yung tunay na anak ng Diyos na si Kristo, ang turo ni Kristo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo, upang kayo ay maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan siya sa mga matutuwid at sa mga hindi matuwid. Yun ang turo ni Kristo, ibigin mo yung kaaway mo, ibigin mo yung umuusig sa'yo. Ito namang nagpapakilalang appointed son, pag binatikos mo siya, ipapapatay ka niya sa angel of death niya. At kung pastoral ka at gusto mo siyang layasan, ano sabi? Papahunting ka niya sa angel of death niya at ipapapatay ka. Hindi lang ikaw, kundi pati yung mga kamag-anak mo. O ulitin natin yung ating narinig. Ang makagamit sa inyo, ang anak lang.
Walay lain, maunay kabubuton niya. Ikaw, pani, may number 1 niya. Pag gilapas ni mo, imong gilapastangan ang balaod. At yun kang ulay ko kaluoy, pinagi sa duha o tulo ka saksi. Basta nakatutok sa ilang angel of death. When the opportunity presents itself, patay sila. May pamilya mo, ikaw pani, may inahan ka din, may isuon ka, katuwing isuon ni mo, at tinang imo isuon sa gawas. Kung doon natanan, wala ibili na na. Nakita nyo? So, mga taga kay OJC na nakikinig sa akin, ang tunay po na anak ng Diyos, hindi ka po niyan ipapahanting sa angel of death. Iibigin ka ng tunay na anak ng Diyos kahit inuusig mo siya. Kaya nga diba nung ipinako si Kristo, ano sabi niya? Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito namang si Kibuloy, ipapapatay ka naman. O, diba? Naisip nyo ba yun? Magbasa kasi kayo ng Biblia, mga kababayang taga Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Huwag kayong amin ng amin sa hindi ninyo naiintindihan. Tulad nito, nag-amin kayo dun sa sinabi ni Kibuloy na binigyan siya ng power of the air. Ang may karapatang magbigay doon, ang nagbibigay noon, yung prince of the power of the air, which is the devil. Diba? Maawa naman kayo sa mga kaluluwa nyo. Kasi alam nyo, pag kayo nanatiling naniniwala sa mga ganyang mga ngaral, ano sabi ng Panginoong Hesus? Hindi ako humahatol ha. Ang nagsabi nito ang Panginoong Hesus, ang sabi niya, pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Ano yung hukay? Kapahamakan yon. Lahat kayo sa kapahamakan mapupunta kapag sumunod kayo dyan sa sinasabi ni Kibuloy. Kasi bulag na taga-akay si Kibuloy, wala sa Biblia mga pinagsasasabi niya. Biruin mo, sabihin mo na binigyan ka ng power of the air, di ba? This is another way of saying that he is not the son of God, but he is the son of Satan, the son of the devil. O ano katunayan? Na siya anak nga ni Satanas. O pakinggan ninyo sa John 8:44. Kayo'y sa inyong amang dyablo. Ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Ano ginagawa niya? Siya ay mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kita nyo? Yung mga anak ng dyablo, mga mamamatay tao din yon kasi gusto nilang gawin yung ginagawa ng kanilang ama. Diba? Pero hindi ko sinasabi na pumapatay si Kibuloy, ano? Wala akong sinasabing ganon. Pero yung i-wish mo o hilingin mo na mamatay ang kaaway mo, sasabihan mo pa na ipapahanting mo sila sa angel of death para mamatay sila. That makes you a murderer too. Ibig sabihin nun na mamatay tao ka na rin. Kasi sa Biblia, iniisip mo pa lang na mamatay yung isang tao. Sa Biblia, mamamatay tao ka na rin ang ibig sabihin nun. O ito, pakinggan ninyo. Sa 1 John 3:15, ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Nakita nyo? Yung mapuot ka pa lang, mapuot ka pa lang, hindi mo pa siya sinasaksak o binabaril. Mapuot ka pa lang, mamamatay tao ka na. Lalo pa yung hilingin mo na mamatay na sila. Diba? Mamamatay tao ka talaga pag ganun ayon sa Biblia. At kapag kayo ay nagtiwala sa mamamatay tao, mamamatay tao na rin kayo katulad niya. Kaya kita nyo, ito na, panood ko lang noon daw may pinatay dyan na dating worker sa KOJC. Tuwang-tuwa nga daw yung mga members dyan. Tuwang-tuwa sila. May namatay na, natutuwa pa kayo? Eto, pakinggan ninyo panoorin nyo. Yung si Simon Tagnipis po, alam niyo po nangyari kay Simon Tagnipis. Nagla-live po kasi siya sa social media. Tinitira niya si Kibuloy. Alam niyo po ba yung galit namin kay Simon? Galit na galit kami pag makita namin si Simon. Talagang gaganin niya lahat ng mga masamang pag-iisip labang kay Simon. Siniisip na namin yan kasi tinitira si Pastor Kibuloy. Ba't niya tinitira? Dati sa loob. Ganun po. Ngayon, nabilitaan namin for a few months. Patay na siya. Alam niyo po ba, natuwa pa kami. Ako, buti na lang. Na judgment siya. Ganun ang feeling namin. Nakita nyo? Natuwa daw sila nung mamatay yung isang dating worker na tumutulig sa kay Kibuloy. O di mamamatay tao ka na din? Kasi tuwan-tuwa ka dun sa pagkamatay niya At ang pumatay daw ay yung angel of death nila. Eto, balik tayo dyan sa angel of death na yan. Actually, marami na nga daw, hindi umano, na pinatay dyan sa samahan ni Kibuloy. At ang sinisisi dyan is yung angel of death. Meron silang ilang mga pangalan na inilabas
na di umano ay pinatay daw dyan ng mga dating workers or members. Eto, tingnan ninyo. Yan po si Mrs. Elsa Bolivar. Yan nakikita ninyo yung kanyang picture. Alam nyo, nag-gardening kasi siya nung time na yan nung siya'y patayin. Pinagrarat-rat siya. Maraming bala na bumaon sa kanyang katawan. Ang sabi dito sa kwento, this lady was one of Pastor Apollo Sikibuloy's few first batch members and full-time workers when he started the ministry after leaving the United Pentecostal Church International. Ate Elsa and her family were assigned in satellite church, particularly in northern Mindanao, to establish the ministry in the areas. I shared rooms with Sister Elsa more than a handful of times whenever she comes to visit the central offices both in Davao and Manila. So ito palang si Elsa Bolivar isa sa mga unang-unang member ni Apollo Kibuloy. Kumbaga isa siya sa mga pioneering at isa din siya sa mga full-time workers. So ang sabi, umalis daw siya kay Kibuloy dahil natuklasan nga yung ginagawa daw dun sa mga pastoral. So siguro hindi niya matake, lumayas siya at nagtayo nga daw sila ng sarili nilang kongregasyon dyan sa Mindanao, At marami nga daw sumama sa kanila na na-realize din or napansin din yung mga maling ginagawa dun sa KOJC. At ang sabi, they hired the angel of death that Pacquiao was proud talking about them. The evidence of this transaction are in the hands of the right people. While Sister Elsa was attending her garden, an inexperienced gunman came and started shooting her in front of her 3-year-old grandson. After a few seconds, 18 bullets were buried into her helpless body. This incident was in the local news very briefly and no one was in custody for the crime. Fortunately, Tatay Bolivar was not around when Pacquiao Angels of Death came, but he is still suffering from trauma of losing his wife from the brutal incident. Ayan, grabe, dun siya sa harap mismo ng kanyang apong 3 taong gulang pinatay habang siya'y nag-gardening. At ang di umano daw na may kasalanan ay yung Angel of Death nga daw ni Kibuloy. So ito pang isa, ang pangalan naman nito is Raymond Faciol. Ayan, si Raymond, So ang sabi dito, this young man grew up in the kingdom of Pastor Apollo Sikibuloy. Since his parents decided to become full-time workers in the 90s, the children didn't have any choice but to follow with their parents' choice. When he grew up to be a man, he was assigned in production department to be a cameraman of Pacquiao. His name is Raymond Faciol, a handsome and bright young man who was supposed to have a bright future, but life was cut short due to the insecurities of the God of Davao City, Philippines. Ang sabi dito, yung daw kapatid ni Raymond Faciol na babae ay isa sa mga pastoral girls. So they both left Pacquiao's kingdom and were trying to live a normal life in the real world. Raymond was blessed to become one of TV5 cameraman. While he was inside the Pacquiao's kingdom, he saw some unusual practices of Pacquiao but can't say or do anything. But when he left, he started his own investigation about the pastoral's night duties activity. So meron daw siya mga natanggap na mga kaliwat kanan na mga death threat mula daw dun sa Angel of Death ng Kingdom. So bilang reporter, inimbestigahan niya ngayon yung mga nakita niya na mga katiwalian doon. Until one day, ang sabi, a gunman shoot him in the head on his way to meeting an investigator. Nakita nyo? So yan din ay isinisisi nila doon sa Angel of Death nga daw. And then meron pa, ito naman si Simon Tagpines. Actually, nabanggit ito sa Senate hearing si Simon Tagpines. Ito naman daw, si Simon Tagpines ay dating tagadala ng cash na siguro kabayaran doon sa Angel of Death. At isa nga daw ito si Tagpines sa mga nakipag-participate doon sa Diarog case. Yung Diarog case, kung maaalaala ninyo mga kababayan, meron kasing aligasyon dati na may ipinapatay di umano si Apollo Kibuloy na tribal leader dyan sa Mindanao dahil nga sa usapan sa lupa. So akala ni Simon Tagpines ang papatayin ito lang si Datu Diarog. Pero yun nga, pati pala yung mga anak, yung pamilya ni Datu Diarog is pinatay. So parang nadismaya ito si Tagpines. So from that day, umalis siya dito sa organisasyon ni Pastor Kibuloy at inatake niya ngayon ito si Pastor sa kanyang programa.
And then, after a month, he was shot and killed. And again, ang sisi is dun sa angel of death nga daw di umano ni Kibuloy. So, ilan lang yan sa mga pangalan na ibinigay ng mga dating members ni Kibuloy na nag-aakusa sa kanya ngayon dito sa mga krimen na ito. At lahat yan ay isinisisi dun nga daw sa angel of death ni Pastor Kibuloy, ano? So ngayon, iniimbestigahan na po ng PNP itong controversial na angel of death na ito na ipinapanakot nga ni Kibuloy sa kanyang mga miyembro. At alam nyo ba mga kababayan, they found out na ito palang angel of death na sinasabi, hindi pala anghel. Hindi pala sila mga anghel talaga. Sila ay mga literal na mga tao. Ito, pakinggan ninyo yung sinasabi ni Colonel Fajardo. Yung angels of death po ay definitely hindi lang siya figurative speech. Existing itong mga tao na ito, existing itong mga tao na ito, existing itong mga tao na ito, at may mga ilan na po tayong na-identify na mga pangalan. Kausap ko kanina si General Torre at hindi lang natin muna maibigay kung sino itong mga to, but what is certain is totoo itong angel of death na maaaring ginagamit nga parang panakot doon sa mga biktima na. Narinig nyo? Ano sabi ng PNP? Ito daw, angel of death ay mga literal na tao. At sino-sino sila? Eto, tuloy natin yung kanyang interview. Sabi na ba natin na private army ito ni Pastor Kibuloy? Well, private army in the sense na they're taking orders from Apollo Kibuloy, definitely, kasi sila nga ang ginagamit para panakot dito sa mga batang ito. So, ayan ano, ang angels of death pala ay mga tao. At itong mga taong ito ay di umano private army daw ni Kibuloy ayon sa PNP. So, unti-unting nagkakaroon or na-unfold itong mystery ng angel of death as investigation go further. So, dito makikita ninyo mga kababayan na itong kulto ni Kibuloy, hindi ito sa Diyos. Kung totoo man na mapatunayan nga na itong angels of death na tinutukoy is mga goons ni Kibuloy, talagang hindi sa Diyos yung kultong itinayo niya. Kasi ako personally, base sa mga dokumento, sa mga testimonya, sa mga pangyayari, ako naniniwala na itong kulto ni Kibuloy lugar ng pananakot, lugar ng kasinungalingan, lugar ng pang-aabuso. Well, as far as my opinion is concerned, at hindi ko naman kayo sinasabihan na maniwala sa opinion ko, no? Ito ay sa akin lang, base sa mga nababasa ko, sa mga napapanood ko. So, well, wala kasi tayo sa Davao eh. We are just basing upon the evidences na ipinapakita sa atin sa social media. So, kung ako tatanungin, ako naniniwala na talagang hindi sila sa Diyos. Hindi sa Diyos ang kulto ni Kibuloy. Ngayon, sasabihin ng ibang mga members nila, hindi totoo na may private army si Pastor. Hindi totoo yan, invento nyo lang yan. O sige, let's say na hindi nga totoo, pero alam nyo kasi mahirap nang maniwala sa mga members ni Kibuloy ngayon. Bakit kanyo? Kasi simulat sa pool, wala naman silang inamin sa taong bayan eh. Sasabihin nila hindi totoo, pero bandang huli totoo naman pala. 'Di ba? Nung una, nung naglabas ang FBI ng card saying that Apollo Kibuloy is wanted. O ano sabi ng mga members nila dyan, hindi daw totoo yan, edited lang yan. Until proven na totoo pala, meron pala talagang ganun na inilabas ang FBI. 'Di ba? O tapos nung hinahanap si Kibuloy, ang sabi nila, glorified body na daw si Kibuloy, nasa langit na daw siya. O bandang huli, nandun lang naman pala siya sa compound, 'di ba? Sabi nila si Kibuloy wala sa compound. And then lately napatunayan na nandun lang pala siya nagtatago sa Bible school. Tapos ngayon mayroon silang sinasabi na si Kibuloy daw nakulong para tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan gaya ng Panginoong Hesukristo. O kung totoo yan, ba't kayo nagre-request ng hospital arrest? Diba? Pwede ba yun? Tinutubos mo yung kasalanan ng sangkatauhan sa kulungan tapos magre-request ka ng hospital arrest? O tapos sabi nila, galing daw si Kibuloy sa bundok bago sumuko. Bandang huli hindi naman daw pala totoo. Nandun lang talaga siya sa loob ng eskwelahan nila dyan. So, lagi silang nagsisinungaling. Paano ka pang maniniwala, di ba? Yun lang pagbebenta ng puto at saka pastillas ng mga estudyante daw. Estudyante daw sila na self-supporting. Pero bandang huli, mga kampo naman pala ni Kibuloy. O, paano ka pa maniniwala sa mga taong ito? Ang totoo, meron akong napanood talaga na video ng mga nagpapakilalang private army daw ni Kibuloy. Di umano, nagpapakilala silang army ni Pastor Kibuloy.
Nagsasalita sila ng Visayan dialect. Sinasabi nila na si Kibuloy nga daw yung kanilang inspirasyon, something like that. And they are undergoing military training. Nakasuot sila ng military uniform. Meron silang military formation. Napanood ko yan dyan sa programa ni Miss Arlene Stone. Meron siyang video niyan eh. So, ayan ayan yung napanood natin. And siguro wag na natin tapusin. But if you want to watch it completely, pwede nyo namang hanapin yan sa kanyang mga exposition dyan sa vlog ni Miss Arlene Stone. Nandyan lang naman yan sa page niya, no? At yun nga, base nga sa investigasyon ng mga pulis, ito daw Angel of Death ay private army ni Kibuloy. At ang sabi nga daw ay mga reservist di umano na naging members niya. Mga armas, kung hindi expired ang lisensya, nagamit naman daw sa krimen. At ang di umano na leader ng mga goons ni Pastor Kibuloy ay ito ngang si Enteng Canada na nakakulong ngayon dyan sa Pasig City Jail. O eto, pakinggan natin sa balita Pasok na ang militar sa investigasyon. Kaugnay ng manoy private armed group ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy na tinatawag na Angels of Death. Ayon kay Philippine Army Deputy Chief for Public Affairs Colonel Ray Balido, makikipag-ugnayan sila sa Philippine National Police kaugnay ng impormasyon na mayroong mga reservist na miyembro ng Angels of Death. Kinumpirma din ni Colonel Balido na mayroong reservist na mga tauhan ng SMNI na miyembro ng KOJC bilang communication arm simula noong 2015. Nasa 540 umano ang Army Reservist na miyembro ng KOJC. 538 sa mga ito ay pawang enlisted reservist, habang 2 naman ang opisyal. Opo, yung pong binabanggit na Angels of Death na ito, meron na ho ba talagang identified na mga miyembro nito, General? Yes, opo, meron na actually. May mga pangalan na kami. Although hindi pa ito kumpleto, by any means hindi ito kumpleto. Meron na kaming mga pangalan na verify na namin kung sila ay mga record firearms holder, at meron kaming nakita na mga firearms holder din talaga na expired since 2014, 2017, 2018 ang kanilang mga LTOP. So hindi na sila nakapag-renew or hindi na sila nag-renew kasi nung binackground namin, involved sa iba-ibang mga kaso. May mga kasong against persons, may mga kasong against property. So ito ngayon, kinokolate na lang ang mga data para ang iba pang mga kasamahan ay titingnan din namin maging lead para tuluyan na nating matrace ang lahat ng ito at mabuwag, mapigilan kung ano man ang mga plano nila. May ilan kaming nakitang mga cases na crimes against persons, murder, physical injury, na involve yung mga identified na pangalan doon sa Angels of Death. Yung iba, pwede ko sigurong banggitin dito kasi yung iba malapit sa puso ko. Yung pinakauna na nag-imbita sa amin na makapasok sa simbahan ni Kibuloy ay kapitbahay namin. Ang pangalan niya si Nilo Ahon. At si Nilo Ahon, isa din siya sa mga guard noong time ng operation ng PNP doon sa harap. Siya yung sumita sa isa sa mga PNP natin, sa isa sa mga kapulisan natin na nagtapon ng basura at tawag nito dumaan sa guardhouse at ito ay sinita ni Nilo Ahon. At dahil doon, si Nilo Ahon ay nakatanggap din ng something from PNP, no? Kasi sinita niya, gusto niyang makipaglaban, nakatanggap din siya. At itong si Nilo Ahon din ay isa sa mga nasa listahan ng Angels of Death ni Kibuloy. Nanalangin talaga ako. Nung lumapit po ako kay Enteng Canada, si Enteng Canada po kasi, siya po kasi yung right hand ni Kibuloy. Kumbaga sa government pa po, siya yung DILG. Humahawak po ng interior. Hawak niya po lahat. Pati sa mga sundalo na kaibigan ni Kibuloy, siya yung maharap lahat. Pati mga baril na binibili nila. Si Enteng lahat yung mga nag-asikaso. Pinulisip niya ako, sabi niya, pero mayroon po siyang sinabi sa akin na talagang nagalit po ako, yung parang yung naalala ko yung mga worker na kasama ko na pinapapatay, yung pinagpapatay po. Alam niyo po, sabi niya sa akin, mayroon na daw pinatay, bago lang daw, ganun ba? Sabi niya sa akin, silang bayon, naalay bagong ipatay. Sabi niya, silang bayon daw, mayroon daw bagong pinatay. So dito mga kababayan, unti-unting nagiging malinaw sa atin kung sino talaga itong Angel of Death na ito. And it simply means na hindi talaga sa Diyos itong samahan ni Kibuloy, especially pag napatunayan na
na itong mga taong ito ay mga goons talaga niya. Kasi ngayon, aligasyon pa lang naman yan eh. At mayroong investigasyon pa na ginagawa, may hearing pa na mangyayari yan. So, pero once na ito'y napatunayan na sa korte, talagang huwag na kayong magdalawang isip mga taga kay OJC. Kasi sinasabi ni Pastor Kibuloy na mayroong angel of death, tapos kamukat-mukat mo, malalaman mo, mga tao pala niya yun, mga goons niya na mga binayaran. Doon, talagang napakaliwanag na panloloko na sa kapwa yung ginagawa ni Pastor. At ang dalangin nga natin, sana mabigyan ng hustisya yung mga namatay, yung mga members, mga workers niyan. We are hoping for justice para sa kanila. And syempre, hindi mawawala sa panalangin natin yung mga members dyan na buhay pa ngayon, na sana magising kayo sa katotohanan. Sana matuto kayong magbukas ng isip. Gamitin ninyo yung inyong isip. Hayaan ninyong mag-function yung inyong isip habang may time pa, mga kababayan. Kasi gaya nga ng sinabi natin sa isang nakaraan nating episode, ang kamatayan ay close of probation para sa bawat tao. Death is a close of probation for every one of us. So kapag natapos ang buhay natin, wala nang pag-asa para ibahin yung ating naging mga naging desisyon. Malalaman mo na lang na naloko ka pala ng bulaang Kristo. Hindi ka kasi nagbasa ng Biblia eh. Sinara mo kasi yung isip mo eh. So gusto mo mang magsisi pero huli na. Diba? So again, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa episode na ito. Hanggang sa susunod na pagtalakay po natin, mga kababayan. Again, sa mga hindi pa nagsusubscribe, you can hit the notification bell para updated kayo lagi sa ating mga bagong episodes. And sana i-like nyo po yung ating mga videos para nang sa gayon ay makita ito ng YouTube algorithm at marami pa tayong mapaparatingan ng ating mga message base sa Biblia. So maraming salamat po. Hanggang sa muli, God bless and to God be the glory.